Saan kaya yung daan dito papunta sa fiesta? Ay, Diyos ko! Lolo? Nakakagulat naman kayo. Bigla-bigla na lang kayong sumusulpot dyan. Hapon na, Iya. Anong ginagawa mo rito? Magandang hapon po. Pupunta po sana ako sa fiesta ng Barangay Santo Cristo. Alam niyo po ba kung paano ako makakarating doon? Dumiretso ka lang. Oo, dumiretso ka. Tapos may makikita kang arko. Pero huwag kang titingin sa gilid ha. Huwag kang lalapit sa mga anino. Naririnig mo ba sila? Naririnig mo ba? Kumakaway na sila Sige po, maraming salamat, Lo. Una na po ako. Sandali lang, Iya. Umuwi ka na bago ka pa nila isama. Hindi lahat ng pista ay para sa tao. Hindi lahat ng sayawan ay para sa buhay. Naghahanda na sila. Marami na naman silang kakainin. Mga halimaw! Mga halimaw! Sabi nila, ang pista ay isa sa mga pinakamasayang kaganapan na pwedeng mangyari sa isang baryo. Maraming pagkain, may mga nagsasayawan at meron ding mga malalakas na tugtugin. Kaya naman nakahiligan ko ng dumayo sa iba't ibang pista. Magandang araw, Miss Ligaya, at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Itago niyo na lang mga ko sa pangalang Clara. Hindi ko tunay na pangalan. May nais lang sana akong isiwalat sa inyo. Isa ito sa pinakamadilim na sikreto ng aking buhay na itinago ko sa loob ng maraming taon. Naging tradisyon ko na ito taon-taon. Kaya nang marinig ko ang tungkol sa isang pista sa Cebu, agad-agad akong nagpunta roon. Ngunit hindi pala basta-bastang pista ang napuntahan ko. Dahil ang hindi ko alam, pugad pala yun ng mga aswang. Doon ko naranasan ang pinakamadilim na yugto ng aking buhay. At yun ang iko-confess ko sa inyo. Lo! Ano ba yung sinasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Umuwi ka na. Baka ikaw na ang susunod. Susunod? Matutuwa na naman sila. May pagkain na naman. Ewan ko sa'yo. Aalis na nga ako. Hindi ko na pinakinggan ang sinabi ng matanda sa akin at iniwan ko siyang nagsasalita pa rin sa gilid ng kalsada. Mukhang nababaliw ng isang yun Habang naglalakad ako papunta sa lugar at direksyong itinuro niya, napansin kong mas kumukulay ang paligid. Nakasabit ang mga banderita sa bawat poste. Kumakaway sa hangin na parang may sariling buhay. Sa unang tingin masaya at makulay ang baryo. Pero sa ilalim ng liwanag ng mga bumbilya, may kakaiba akong naramdaman. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa'yo. Anong may tutulong ko? Hindi ako agad nakasagot. Pakiramdam ko sabay-sabay na lumingon ang mga tao sa akin. Ang mga mata nila, matatalim at malamlam. At ramdam kong parang binabalatan ako. Sa titig pa lang nila ang Miss Ligaya. Miss, ano? Ay, pasensya na. Itatanong ko lang sana kung may pwede pang matulugan dito. Matulugan? Wala ka bang kamag-anak dito, miss? Ay naku, wala po Dayo lang kasi ako dito at makikipiyesta lang sana ako. Ah, ganun ba? Hindi ko kasi alam kung saan ka pwedeng makituloy dito Sige. Salamat na lang. Sa iba na lang ako magtatanong. Magandang hapon po. May alam po ba kayong pwedeng matuluyan dito? May isang kubo dito, Iha. Nandito ka rin ba para makipista sa amin? Opo. Excited na nga po ako kailan nga po pala yung piyesta? Sa susunod na Biyernes pa. Pero maaga talaga kami naghahanda dito. O siya, halika na. Ihahatid na kita sa isang kubo. May mga makakasama ka rin doon. Talaga po? Naku, mabuti naman. At least may kasama ako.
Oo, Iha. 2 babae sila. Pareho ring dayo. Mukhang makikipista rin. Ako, mabuti naman po. Mukhang masaya yung pista dito sa inyo Masaya talaga, Iha. Maraming pagkain, sariwa at malasa ang mga handa. Ano nga palang pangalan mo? Clara po. Kayo po ba? Ako si Girlie. Bilisan na natin para makilala mo na yung mga makakasama mo. Nandito na tayo. Ellen, Nika, buksan niyo itong pinto. Magandang hapon po, Aling Girlie. May dala ka palang bago. Oo, si Clara. Dayo rin kagaya niyo. Kayo na munang bahala sa kanya. Salamat po. Pagkaalis ni Aling Girlie, agad akong tinulungan ng 2 babae na buhatin ang mga gamit ko. Nice to meet you. Ako nga pala si Ellen. Hi, Nika na lang. Clara nga pala. Nabanggit na nga ni Aling Girlie. Kailan pa kayo rito? Kahapon lang. Pero may naririnig kaming kakaiba kagabi. Oo, akala namin hayop lang pero parang hindi. Ha? Anong ibig mong sabihin? Basta, kapag may tumahol ng aso, huwag kang sisilip sa bintana. Napansin mo na ba na ang aga nilang naghahanda para sa pista? Napansin ko nga. Akala ko nga kinabukasan ng pista hindi pa pala. Sa Biyernes pa raw gaganapin Biyernes? Oo, yun ang sinabi ni Aling Girlie sa akin. Sa araw doon na yun, gaganapin yung pista. Pero ang sabi niya, sa Huwebes daw. Nabalot ng katahimikan ng paligid. Pare-parehong nakakunot ang mga noo namin noon. Labis na pagtataka ang bumalot sa aming mga mukha. Magkakaibang araw ang binanggit sa amin. Baka naman nalito lang si Aling Girlie. Ay, sa bagay. Matanda na din kasi yun. At saka baka 2 araw gaganapin ang pista dito. Mukha nga. Pare-pareho pa talaga tayo nagtaka kanina. Nako, ayan na naman yung pag-alulong na yan. Palagi ba yan? Oo, tuwing ganitong oras namin naririnig yan. Naku, nakakakilabot naman. Matanong ko lang. May nakasalubong ba kayong matanda bago pumunta rito? Matanda? Matandang lalaki siya. Nakasalubong ko kasi siya bago ako makapasok mismo rito May nakasalubong ba tayo, ate? Wala naman. Bakit mo na itanong? Kanina kasi, ang sabi niya, wag daw akong tutuloy rito. Hindi daw lahat ng pista ay para sa tao. Naku, baka sabi-sabi lang ng matanda yun. Huwag kang maniwala dun. Hindi naman ako naniniwala, no? Tinanong ko lang talaga, baka kasi pareho nating nakausap yun. Tumangot, ngumiti lang sa akin si Nika. Hanggang sa unti-unti nang sumapit ang gabi, kung saan mas naramdaman ko na ang lamig ng paligid. Clara, dito ka na lang matulog sa kabilang kwarto. Kami na lang ni Nika magsasama sa isa. Ayos lang ba, Ellen? Oo naman. O ano, kailangan mo pa ba ng tulong? Naku, hindi na. Salamat Walang anuman. Sige, magpahinga ka na dyan. Pagkaalis ni Ellen ay saka ko inayos ang mga gamit ko. Nang matapos ay nagpalit na rin ako ng susuotin para makapagpahinga. Pabuti na lang talaga't dinamihan ko yung pagdadala ng damit ko. Ilang araw pa pala bagong pista. Ay, naku, makapagpahinga na nga. Mabilis akong nakatulog dahil sa lamig ng paligid. Kinabukasan maaga akong nagising. Kaya naman bago pa man sumikat ng husto ang araw, lumabas na kami nina Ellen at Nika para mamasyal sa plaza. Dumarami ng mga turista. Lalo tuloy ako nai-excite. Magandang araw sa inyo, mga iha. Magandang araw din po, Aling Girlie. Sumama kayo sa akin. May ibibigay ako sa inyong 3. Sumunod kami kay Aling Girlie papasok ng bahay niya.
Maaliwalas yung hangin na nalalanghap namin hanggang sa sumalubong ang amoy ng panis na dugo. Ate, may naaamoy po kayong parang dugo? Baka sa karne yan ng apo ko, hindi pa naalis. Sandali lang, Iha. Naiwan kami sa madilim na silid. Sa mesa may basket ng mangga at bayabas. Pero sa ilalim nito ay may tumutulong pulang likido. Clara, dugo ba yung nakikita ko? Hindi ko alam eh. Baka katas lang yan. Oo. Eto, mga prutas, matamis yan. Inabot niya ang basket. Ramdam ko ang dulas ng dugo sa daliri ko. At eto pa, may kwintas. Gawa sa buto at hibla. Pampaswerte yan kapag sinuot ng mga bisita. Ang ganda po. Salamat po. Pero bakit amoy dugo? Anong sinabi mo, Iya? Ho? Wala po. Ate, sino po yung bata sa labas ng puno? Huwag mong pansinin yon. Pero para may sugat po kasi siya eh. Sinabi ko na nga huwag mo nang pansinin yon. Pasensya na po. Clara, tara na. Aling girly, salamat po sa mga binigay nyo. Paglingon ko, nakita kong nakangiti ang bata sa puno. Isang ngiting parang may gustong sabihin, pero hindi siya makapagsalita. Sala sa init, sala sa lamig din yung si Aling girly, no? Sinabi mo pa. Pagbalik namin sa kubo, agad naming inayos ang mga prutas. Bandang 4:00 ng hapon, nang maisipan kong lumabas ulit. Bata? Hoy! Tigilan niyo siya! Ayos ka lang ba? Muli kong nakita ang batang babae. Puno ng sugat ang katawan niya. Ang iba malalim at tila nabubulok na. Naku, ang dami mong sugat. Halika, gamutin natin. Sandali lang! Hindi mo siya dapat tinutulungan. Bakit naman? Ang dami niya kayang sugat. Sabihin na lang natin na may mga bagay na hindi natin dapat pinapakialaman. Umalis siya at naiwan akong litong-lito. Masaya pa akong namasyal sa baryo. Doon ko mas napansin ang mga kilos ng mga tao. Para silang mga trabahador na sabay-sabay kong kumilos. Muli na naman ako nakaramdam ng kaba dahil sa mga tingin nila sa akin. Kakaiba talaga mga tao dito ah. Oh, Clara. Anong ginagawa mo rito? Magandang hapon po. Namamasyal lang ho. Madali kasi ako maboryo kapag nasa iisang lugar lang po. Ganun ba? Kinain niyo na ba ang prutas na ibinigay ko? Ay naku, hindi pa po ate. Baka mamaya na lang po pag uwi. Kainin niyo yun, ha? Saka yung kwintas na binigay ko. Dapat palagi niyong susuotin. Napatango na lang ako sa sinabi niya. Tahimik kong pinapanood ang mga tao sa ginagawa nila nang biglang dumating ang binatang nakausap ko. Clara, ito nga palang apo kong si Arnold. Halika rito, apo. Ipapakilala kita sa napakagandang dalaga na nandito sa tabi ko. Si Aling Girly naman, nakakahiya po. Apo, ito nga pala si Clara. Isa rin siyang dayo rito para makipista. Clara, ito naman ang apo kong si Arnold. Ikinagagala kong makilala ka. Clara pala ang pangalan mo. Ikinagagala ko ring makilala ka. May nobyo ka na ba, Clara? Ho? Naku, wala po. Masyado po akong busy sa buhay. Kung ganon, isa ka pang berhen? Po? Birhen? Oo. Wala ka pang nobyo, hindi ba? Ibig sabihin, berhen ka pa. Opo. Mabuti. Masariwa ang mga dalagang gaya mo. Bihira na lang kasi ang ganyan. Ano pong ibig niyong sabihin?
Nako, huwag mo na lang pansinin yung sinabi ni Lola. Dito na ako. Kailangan ko nang makabalik sa kubo. Ihatid na kita. Naku, wag na. Samahan mo na lang ang lola mo. Ayos lang naman ako, Iha. Sige na. Hayaan mo na ang apo ko na samahan ka pa uwi. At saka magdidilim na rin. Delikado sa daan. Sigurado po ba kayo na ayos lang? Oo naman. Sige na. Lumakad na kayo para makauwi ka na kaagad. Tumango na lang ako kay Aling Girlie bago tumuloy sa paglalakad. Tahimik lang kami ni Arnold noon habang binabaybay ang daan patungo sa kubo na tinutuluyan ko. Maya-maya, nakarating din kami kaagad. Salamat sa paghatid sa akin. Walang anuman. Ingat ka sa pag-uwi. Oo naman. Sana magkita tayo ulit bukas. Napailing na lang ako sa sinabi niya habang nagtataka. Pagpasok ko sa loob, nadatnang kong kinakain ng magpinsan ang mga prutas na bigay ni Aling Girlie. Clara, nandyan ka na pala. Halika, saluhan mo kami. Sobrang sarap ng mga prutas. Ay nako, ayos lang ako. Kumain lang kayo lang kumain dyan. Ang sarap, ate. Sobrang lasa ng prutas. Hindi ko na sila sinaluhan pa noon sa pagkain. Kinabukasan, napansin ko ang mga kakaibang kilos nilang dalawa. Malapit na. Nandiyan na sila. Uuwi na. Humanda kayong lahat. Ellen? Nika, anong sinasabi niyo? Papalapit na. May dugo. May mga laman. Diyos ko, ano bang nangyayari sa inyo? Kailangan ko ng tulong. Nagmamadali ako lumabas noon para humanap ng tulong. Sakto namang nakita ko sina Aling Girlie at Arnold na naglalakad. Aling Girlie! Aling Girlie! Tulungan niyo po sina Ellen at Nika! Bakit? Ano nangyari sa kanila, Iha? May mga binubulong mo sila eh. Tapos kakaiba yung mga kilos nila. Pag mabuti papuntahan natin sila. Sandali. Bakit nandito ka pala? Dapat? Anong ibig mong sabihin? Wala. Tara na. Nagtaka man, sumunod pa rin ako sa maglola. Pagkarating sa kubo, agad na nilapitan ni Aling Girlie sina Ellen at Nika na patuloy pa rin bumubulong. Tama na yan. Ate, ano nangyayari sa kanila? Sabay na bumagsak sina Ellen at Nika sa sahig. Hawak ang kanilang mga leeg at namumuting mga mata. Tumigil ka na! Malakas na hinampas ni Aling Girlie ang dalawa sa braso na agad nagpabalik sa katinoan nila. Ano nangyari? Parang may boses na kumokontrol sa akin. Ate, ano bang nangyayari sa kanila? Baka may nagambala silang masamang elemento. Ay, naku mga bata kayo. Iwasan yung lumabas-labas sa gabi. Hindi naman po kami lumalabas sa gabi. Baka naman nakalimutan nyo lang. O siya, sige na. Aalis na kami ng apo ko at may kailangan pa kaming ayusin para sa paparating na pista. Ate, kailan nga ulit yung pista rito? Sa Biyernes na, 2 araw na lang. Magaganap na ang pinakamasayang pista sa lahat. Wow, malapit na pala. Salamat nga po pala ulit sa pagtulong sa kanila. Salamat po ng marami. Thank you so much po. Utang po namin sa inyong buhay namin. Tara na. Baka mahuli pa tayo sa gagawin natin. Dito na kami, mga Iha. Ano, ayos lang ba kayo? Oo. Diyos, nakakatakot naman. Parang may bumubulong talaga sa akin. Tapos, sobrang sumakit yung tiyan ko. Ako rin. Para siyang pinipilipit. Hindi kaya sa prutas yun? Hindi ko alam. Clara, may iba pa kasi kaming kinain ni Nika kagabi. Mabuti na lang talaga at natulungan tayo ni Aling Girlie. Dahil kung hindi, baka kung ano nangyayari sa atin. Mabuti pa. Magpahinga na muna kayo dyan. Tumangulang sila sa akin. Buong araw silang nagpahinga noon. Kinagabihan,
Mapayapa naman ang pagtulog namin. Nagising ako na badang 5:00 ng umaga. Tahimik ang paligid. Ngunit wala sina Ellen at Nika nang subukan kong silipin sila sa kwarto para tingnan kung ayos na ba talaga sila. Ellen, Nika, nasan kayo? Nasaan na kaya yung dalawang yun? Ang aga pa masyado baka lumabas lang sila. Hindi ko na inisip pa kung nasaan ang magpinsan. Pero pagsapit ng 12:00 ng tanghali, nakapagtatakang wala pa rin silang dalawa. Wala sila? Nasaan na kaya yung dalawang yun? Naiwan pa talaga yung mga tsinelas nila? Naisipan kong lumabas noon para hanapin ang magpinsan. Pero hindi ko sila makita. Maski bakas man lang ng kanilang anino. Clara, Ay, Diyos ko! Nakakagulat ka naman. pasensya na kung nagulat kita. Napansin ko kasi na parang may binubulong ka. May problema ba? Pagkagising ko kasi kaninang umaga, wala na yung magpinsan sa kubo. Tapos tanghali na, hindi pa rin sila nakakauwi. Baka naman umuwi na sila. Umuwi? Imposible naman yun. Malapit ng pista. Sobrang excited nga yung dalawang yun eh. Nandyan pa nga yung mga tsinelas nila Ipagtanong na lang natin sa iba. Baka sakaling nakita nila yung dalawa. Sige, pero hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nakikita mismo. Naglakad kami ni Arnold at nagtanong-tanong. Pero lahat ay pare-pareho ang sagot. Wala naman daw silang nakitang dumaan. Kaya lalong lumakas ang aking hinala. Baka naman umuwi na talaga sila. Imposible. Tsaka naiwan pa yung mga gamit nila dun sa may kubo. Baka nagmamadali lang sila tapos naiwanan yung mga gamit. Wala namang dumadaang tricycle dito para makauwi sila. Wala rin namang sumundo sa kanila. Alam mo, ang mabuti pa pumunta na lang tayo kay Lola. Kanina ka pa hinihintay nun. Hinihintay? Bakit daw? Hindi ko alam. Pero tara na. Sumama ako kay Arnold papunta sa kung nasaan si Aling Girlie. Sa isang malawak na bukid kami napunta. Oh, Clara, Arnold. Mabuti naman at nandito kayo. Magandang tanghali po. Halika't ipapakilala kita sa mga kasama ko. Ipinakilala ako ni Aling Girlie sa mga kasama niya. At sa mga oras na yon ay hindi ko maiwasang kabahan. Nanlalamig ang batok ko nang lumapit ako sa pwesto nila. Malapit ng pista, Iya. Handa ka na ba? Opo. Sa susunod na araw na yon, ayon ang pinakahihintay na araw naming lahat. Kasi maraming masasarap na pagkain. Sariwa ang mga karne. Mukhang masaya nga po yun. Ate, napansin niyo ba sina Ellen at Nika? Bigla na lang kasi silang nawala eh. Umuwi na sila. Eh, di ba sila nagpaalam sa'yo? Hindi. Sabi ko naman sa'yo eh. Napabuntong hininga na lang ako noon bago tumingin sa kawalan. Ngunit habang unti-unting lumilibot ang paningin ko sa paligid, napansin kong parang may kakaiba sa mga taga-barangay. Mahaba ang mga kuko nila. Matatalas na parang sa kutsilyo. Ang mga mata nila ay malalalim at nangingitim din ang kanilang mga ngipin. Oh, may problema ba? Aalis na po ako. Muli akong lumingon sa gawi kung nasaan sina Aling Girlie at ang iba pang kasama nito. Nalaki ang mga mata ko at nanindig ang aking balahibo nang makita ang paraan ng pagtingin nila sa akin. Diyos ko, kailangan ko na makaalis. Binilisan ko ang paglakad. Dama ang kaba sa aking dibdib. Muli ako nagtanong-tanong sa mga tao. Pero iisa lang sagot nila. Nakauwi na raw ang dalawa. Nasaan na ba yung dalawang yun?
Bata, ikaw na naman? Nakasalubong ko ang batang babae na iniiwasan ng mga tao. Umiwas siya ng tingin nang makalapit ako sa kanya. Ang dami mo namang sugat. Naku, halika, sumama ka sa akin. Bawal po. Magagalit sila sa akin. Bakit naman? Naku, nahihiya ka ba sa akin? Okay lang naman ako. Kaya tara na, gagamutin ka ni ate, ha? Ano nga palang pangalan mo? Joy, sigurado ba kayo na ayos lang? Kadiri po yung mga sugat ko eh. Ako naman si Ate Clara. Oo naman, ayos lang sa akin. Tsaka hindi naman ako nandidiri dyan. Kaya tara na, sumama ka na sa akin. Nahihiyang sumama sa akin si Joy pabalik sa kubo. Isinantabi ko muna ang tungkol kina Ellen at Nika. Inisip ko noon na baka may pinuntahan lamang ang dalawa at hindi na rin nakapagpaalam sa akin. Ayan, o diba? Okay na yung sugat mo. Sa susunod, huwag mo nga hayaan yan ha. Baka kasi may infeksyon yan. Tumangutangulang sa akin si Joy. Tahimik siya noong mga sandaling iyon at panaylinga sa paligid. May problema ba? Ayos ka lang ba? Para kang balisa. Hindi siya sumagot. Sa halip ay mabilis siyang tumayo. Nagulat ako nang bigla siyang tumalon palabas sa bintana. Hala ka! Joy! Anong ginagawa niyo dito? Nandiyan ka pala. Bigla ka nalang sumusulpot. Tinatanong kita kung anong ginagawa ng batang yun dito. Ginamot ko kasi yung sugat niya. Masyadong malala na nga yung sugat niya eh. Pero, paano siya nakatalong palabas ng bintana? Iwasan mo ang batang yun. Maraming galit dyan dito. Bakit naman? Ang sabi, mula daw yan sa lahi ng mga aswang. Ayun nga yung pinagbibintangang kumakain ng mga hayop dito. Diyos ko po. Kaya iwasan mo yung batang yan. Huwag kang lalapit sa kanya. Hindi ako sumagot noon. Gulong-gulo na ang isip ko. Pero mas nangingibabaw ang pag-aalala ko para kay Joy. Ano nga palang ginagawa mo rito? Ito pala. Dinalhan kita ng ulam. Pinabibigyan ni Lola. Bigla ka na lang daw kasing umalis kanina. Naku naman, nag-abala pa talaga kayo. Salamat dito. Ngumiti lang sa akin si Arnold. Kakaiba ang tinging ibinibigay niya sa akin. Sige na. Baka kailangan ka pa ng lola mo. Kainin mo na yan. Ha? Maaga pa naman ah. Mamaya na ako maghahapunan. Hindi. Ngayon ka na kumain. Ay nako. Bakit ka pa namimilit? Gusto ko lang makita kung kakainin mo ba yung dinala kong pagkain. Ha? Bakit naman? Hindi mo raw kasi kinain yung prutas na binigay ni Lola sa'yo nung nakarang araw. Yun ba? Nakakaya naman kasing sumabay sa magpinsan. Takam na takam sila sa prutas. Hayaan mo, kakainin ko itong dinala mo para sa akin. Sigurado ka ha? Oo, kakainin ko to. Sakto din kasing tinatamad na ako mag-asikaso eh. Sige na, baka kailangan ka pa ng lola mo. Sige, alis na ako. Kainin mo yan ha? Oo nga, kakainin ko to. Natigil din sa pangulit si Arnold. Pagkaalis niya, saka ko lang tiningnan ang ulam na iniabot niya. Bigla akong napatigil. Kakaiba ang itsura ng laman. Parang hindi karaniwang karne. Masyadong mapula. Halos kumikislap ang dugo sa ilalim ng ilaw. Parang sariwa pa. Ang pula naman masyado ng karning to. Matikman nga. Sobrang malasa. Ang sarap talaga, naku. Mukhang mapaparami ako ng kain ito ah.
Sarap na sarap ako sa karning dinala sa akin ni Arnold at hindi ko na malayan na naubos ko na pala ang pagkain. Ay naku, salamat. Sayang, wala yung dalawa. Bukas na bukas hahanapin ko sila. Maaga akong humiga noon. Pilit na pinakikiramdaman ng malamig na simoy ng hangin. Unti-unti akong dinalaw ng antok. Ngunit sa kalagitnaan ng mahimbing na tulog, bigla akong nagising sa isang hindi maipaliwanag na dahilan. Ano yun? Anong oras na ba? Dinampot ko ang cellphone sa gilid ng kama. Nang makita kong 12:00 pa lang na madaling araw, biglang nanindig ang balahibo ko. 2:00 pa lang ah. Diyos ko. Sino yan? Huwag ka magbiro. Ay! Diyos ko. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang tuhod habang unti-unting lumalapit sa bintana. Hindi pa man ako nakakagalaw. Biglang may lumusot na kamay mula sa siwang ng dingding. Mahaba, payat at baluktot ang mga daliri. May matutulis na kuko na parang bakal. Wag! Huwag kang nalapit! Sa sobrang takot na alala ko ang maliit na rosaryo na nakasabit sa ulunan ng higaan. Mabilis ko itong kinuha at mariing itinapat sa kamay na umaabot sa akin. Panginoon, maraming salamat sa paglitas mo sa akin. Utang na loob kong buhay ko sa inyo. Diyos ko, naway bigyan niyo pa ako ng sapat na lakas at proteksyon. Naku, salamat po, Diyos ko. Hindi na ako nakatulog noon dahil sa karanasan ko. Kinabukasan, pagkabukas ng pinto ay tumambad sa akin ang kwintas na ibinigay ni Aling Girlie, kina Ellen at Nika. Bakit nandito to? Sandali. Bakit may bakas ng dugo? Kailangan ko talaga silang hanapin. Oh, Clara, magandang umaga. Ang ganda-ganda mo talagang bata. Salamat po. Saan nga palang punta mo? Hahanapin ko sina Ellen at Nika. Naniniwala po kasi ako na baka hindi sila umuwi. Iya, sinabi na nga namin sa'yo na umuwi na sila, hindi ba? Pero, hindi po ako naniniwalang umuwi na sila eh. Lalo na't may mga nag-iwan ng kwintas nila sa labas ng kubo kanina. Napakunot ang aking noo nang mapansin ang reaksyon ni Aling Girlie. Para siyang balisa. Namumutla din ang buo niyang muka. May problema po ba? Para po kayong balisa. Nakita mo yung kwintas na binigay ko sa kanila? Oo, ate. At saka, may bakas yun ng dugo. Kaya naniniwala talaga ako na hindi sila basta-bastang uuwi lang. Nakita mo ba kung sinong naglagay? Hindi po eh. Pero kagabi, may halimaw na sumugod sa akin sa kubo. Nakakatakot yung itsura niya. Paano ka nakaligtas mula sa halimaw? Ginamit ko po yung rosaryo. Alam niyo ba yung tungkol doon? Na may gumagalang halimaw dito? Napansin ko ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon ni Aling Girlie. Mula sa pagkabigla, naging malamig ang kanyang mga mata at parang may kung anong galit na biglang sumiklab sa kanyang muka. Rosario, talagang umatras siya? Oo, ate. Para bang nasusunog siya. Kaya nga hindi ako makapaniwala eh. May aswang nga bang gumagala rito? Hindi sumagot si Aling Girlie kaagad. Sa halip na pansin kong mahigpit niyang hinawakan ang kanyang braso. Aling Girlie! Saan po kayo pupunta? Binalot ako ng pagtataka sa biglaang pagkaalis ni Aling Girlie noon. Naglalakad-lakad na lang ako sa baryo at mas lalo kong napansin na mas kumukulay na ang paligid.
Bukas na palang pista. Kailangan ko na talaga mahanap yung dalawa para may kasama ako. Sandali. Bakit parang wala na rin yung ibang turista? Nasa plaza ako noon at naglalakad-lakad nang mapansin ko na para bang wala na yung ibang turista. May mali talaga nangyayari. Clara, Bakit? kumusta? Kinain mo ba yung ulam kagabi? Ah, oo. Salamat pala. Mabuti naman at kinain mo na. Ano palang ginagawa mo rito? Hinahanap ko sina Ellen at Nika. Ang kulit mo naman. Sinabi na nga sa'yo ng mga tao, di ba? Na umuwi na sila. Hindi Arnold. Hindi lang basta umuwi. May kakaiba sa plaza at parang nawala na rin ang ibang turista. Ano? Paano mo nasabi yun? Kasi wala na silang bakas. Bigla na lang silang nawala. Napatingin si Arnold sa paligid. Parang biglang nawala rin ang ngiti sa mukha niya. Hindi ako titigil. Hanggang hindi ko sila natatagpuan, Arnold. Hindi lang sina Ellen at Nika. Pati ang ibang turista. Bukas na ang pista, Clara. Dapat hayaan mo na lang sila. Hindi pwede. Kaya nga kailangan ko silang hanapin Dahil alam kong inaabangan din nila yung pista bukas. Hindi na sumagot sa akin si Arnold. Tahimik na lang akong pinagmasdan. Pero napansin ko na parang nanlilisik na ang kanyang mga mata. Bakit kanyang kang tumingin? Parang galit ka. Hindi. Wala. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kasi hanapin mo pa sila. Hindi mo pa naman kabisado dito sa lugar namin. Ayos lang naman ako Sige, dito na ako. Hindi ko na siya hinintay na sumagot pa. Masyadong mabigat ang pakiramdam ko sa kanya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nagsimula akong maghanap kina Ellen at Nika. Ellen! Nika! Nasaan na kayo? Nasaan na kaya yung dalawang yun? Nagpatuloy ako sa paghahanap sa kanila hanggang sa inabot na ako ng hapon. Nakita ko pa ang mismo lumang simbahan. Nakarating ako sa bandang kakahuyan. Halos bumaliktad ang sikmura ko nang makita ko ang mga bakas ng dugo na parang sariwa. Anong nangyari? Diyos ko! Paano nga? Sa paglalakad ay tumambad sa akin ang mga sapatos na may dugo, putol na kamay, at mga punit na damit na may halo pang putik. Sino may gawa nito? Ellen! Nika! Nasaan na kayo? Diyos ko! Anong nangyari sa inyo? Nanginginig ang laman ko nang makita ang putol na kamay ni Ellen. Natatandaan ko yon dahil sa kanyang tattoo. Sa tabi ng braso ni Ellen ay ang ulo naman ni Mika na may malaking sugat pa sa muka. Ang dugo sa mukha niya ay nangingitim na at patuyo na rin. Sino may gawa sa inyo nito? Sorry kung hindi ko kayo nahanap kaagad. Hindi ligtas sa lugar na to. Kailangan ko na makaalis. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga oras na yon. Nanginginig ang tuhod ko habang naglalakad pa palabas sa kakahuyan. Hindi na ako dumiretso pa sa kubo. Sa halip ay naglakad na lang ako palabas sa lugar. Pero labis akong nagtaka nang mapansing parang pabalik-balik lang ako sa lugar. Nanggaling na ako dito Sandali, ano bang nangyayari? Bigla akong naamoy ang isang kakaibang halimuyak sa hangin. Matamis pero nakakaduwal na parang pinaghahalong bulaklak at bulok na laman. Lalong bumigat ang aking ulo. Kailangan ko makaalis. Ayoko na dito. Unti-unting nangitim ang paligid.
Ang mga puno sa paligid ay parang lumalapit, nagdidilim, at nagiging mga aninong gumagalaw. Tama na. Ayoko na. Lalong bumigat ang ulo ko, parang hinihigop ng lupa ang aking katawan. Bago pa man tuluyang magsara ang aking paningin, nasilayan po ang anino ni Arnold at ni Aling Girlie na dahan-dahang lumalapit. Nakangiti sila, pero malamig ang mga mata. Ellen? Mika? Kayo ba yan? Anong nangyari? Clara, makinig ka sa amin. Hindi ligtas ang lugar na to. Hindi kami umuwi. Hindi totoong sinabi nila. Oo, Clara. Ginugulo nila ang isip mo. Pinapaniwala ka nila sa mga kasinungalingan. Huwag kang magtitiwala. Huwag kang lalapit. Anong ibig niyong sabihin? Anong ginawa nila sa inyo? Hindi kami umalis. Pinatay nila kami. Kinuha nila kami. Lahat ng binigay nila may sumpa. May bisa. Kapag naniwala ka, makakalimutan mo ang lahat. Pati na ang sarili mo. Mga halimaw sila. Ang mga tao sa baryo hindi sila tao. Mga halang ang kaluluwa nila. Napaatras ako nang makita ang pagtagas ng dugo sa mga ilong at bibig nila. Pulang-pula iyon hanggang sa unti-unti iyong naging kulay itim. Umalis ka na. Huwag mo silang hayaan na makuha ka. Clara! Tumakbo ka na, Clara! Bago pa mahuli ang lahat! Bigla akong napansin na parang may humikilos sa katawan nila. Sa unti-unting pag-ikot ng hangin, dahang-dahang napupunit ang mga braso nila na parang nilalagari ng isang di nakikitang puwersa. Ellen? Mika? Anong nangyayari? Bakit nagkakaganyan kayo? Tama na! Tigilan niyo sila! Wag! Biglang nagdilim ang paligid at sa isang iglap nagising akong pawis na pawis, hingal na hingal at nasa loob na ako ng kubo. Nasaan ako? Mahal, ayos ka lang ba? Mahal? Anong sinasabi mo? Oo, ako ang nobyo mo. Sandali. Paano nangyari yun? Sina Ellen at Mika, may nangyari sa kanila. Unti-unting umikot ang paningin ko nang maamoy ang isang usok. Matamis ang amoy nito. Ngunit may halong baho na parang sinunog na laman. Lalong bumigat ang talukap ng aking mga mata. At kahit palitin kong tumayo, parang may humihilas sa akin, pabalik sa higaan. Ikaw ang nobya ng apo ko. Ikaw. Oo. Nobya ko nga si Arnold. Bukas na ang pista. Dapat maganda na tayo, iha. Magpalakas ka. Opo. Marahang hinaplos ni Aling Girlie ang braso ko. Ramdam ko na parang lumulutang ako. Mahal, tara na. Tulungan mo kami ni Lola na hiwain ang mga karne. Sige. Lumabas kami noon ni Arnold para tumulong sa mga tao. Sa harapan ko ay nakalatag ang mga karne. Malalaki, nangingitim, na parang ilang araw nang nakatiwangwang. Ngunit ang dugo, sariwa, makapal, at pulang-pula. Dumadaloy pa sa mesa na para bang bagong hango mula sa isang buhay na hayop. Hiwain mo na ang karne, iha. Sige po. Nasaan na yung kutsilyo? Arnold, pakiabot naman ang kutsilyo kay Clara. Nakangiting inabot ni Arnold sa akin ang kutsilyo. Naramdaman ko ang malamig niyang kamay na dumampi sa aking braso. Sinimulan ko kaagad ang paghihiwa ng karne at halos masuka ako sa amoy na halos nanunuot na sa aking ilong.
Amoy panis na parang nasusunog. Ang baho. Parang may mali. Hindi dapat ako nandito. Ayos ka lang ba, mahal? Hindi ko alam. Parang may mali. Baka pagod ka lang. Hayaan mo. Mamaya magpapahinga ka rin pagkatapos mo dyan. Nangihina lang akong tumango sa kanya. Mabigat na ang katawan ko, pero hindi ko maintindihan ang nasa isip ko. Nagpatuloy kami sa pag-aayos ng mga pagkain para sa paparating na pista kinabukasan. Bukas na ang kaganapan. Dapat maganda na tayong lahat. Ano ba talaga nangyayari? Sino bang mga to? Bukas na. Bukas magaganap ang pinakamasayang araw natin. Tulong. Kailangan ko makaalis dito. Mahal, halika na. Umuwi na tayo sa bahay. Wala ako sa sarili ko nang muling sumama sa bahay ni Aling Girlie. Hawak pa ako ni Arnold sa braso at doon ko naramdaman ang unti-unting pagbaon ng kuko niya sa akin. Masakit. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Unti-unting dumilim ang paningin ko. Parang hinihigop ng dilim ang buo kong katawan. Huling alaala ko yung matilim na kuko ni Arnold na unti-unting bumaon sa braso ko. At ang bulong ni Aling Girlie sa aking tenga. Wala ka ng takas, Iha. Kinabukasan, nagising ako. Mabigat ang ulo ko. Parang nilulunod ng sariling dugo ang katawan ko. Dahan-dahan akong bumangon at saka ko lang napansin ang mga marka, mahabang sugat at pasa sa aking mga braso at hita. Aray! Bakit may mga sugat ako? Mabuti naman at gising ka na. Bakit may mga sugat ako? Anong nangyari kagabi? Hindi ko maalala. Nahulog ka kagabi, mahal. Sumabit ka sa mga kawayan sa labas. Kaya ka nagkaganyan. Nahulog? Pero hindi ko lumabas, Arnold. Mahal, pagod ka lang. Hindi mo na natatandaan kaya hayaan mo na. Ako nang bahala sa'yo. Lumapit siya at dahan-dahang hinaplos ang sugat ko. Malamig ang kanyang palad at sa bawat hawak niya, mas lalo akong kinikilabutan. Magiging amin ka rin. Bitawan mo ko. Pilit ko pang nilalabanan ang nararamdaman ko, pero tuluyan na nga akong nawala sa aking sarili. Mahal, halika na. Pumunta na tayo sa pista. Sa wakas, umepekto na. Anong umepekto? Ha? Ang ibig kong sabihin, umepekto na yung gamot na nilagay ko sa sugat mo. Tara na. Hinihintay na tayo ni na Lola at ng mga kapitbahay. Arnold, bakit parang ang tatahimik nila? Hindi ba't pista? Dapat masigla. Maingay at masaya. Mamayang gabi pa kasi talaga gaganapin yung mismong pista. Ha? Bakit naman? Ganun talaga dito. Hindi tulad ng ibang bayan na umaga pa lang nagsisimula ng kasiyahan. Dito, sa gabi lang nagsisimula ang lahat. Mas espesyal. Oh, mabuti naman at nandito na kayo. Halika't magsalo-salo na tayong lahat. Ang bango naman po ng mga ulam. Aba, syempre naman. Matagal naming pinaghanda ng pista. Tsaka sariwa at malasang mga karning ginamit namin.
Magugustuhan mo yon. Lalo na't malapit ka sa kanila. Malapit? Kanino naman? Wala. Halika na. Simulan na nating kumain. Sa isang malawak na lupain kami nakarating. Doon ko nakita ang lahat ng mga kapitbahay. Lahat sila ay nakasuot ng kulay puting damit at napansin ko rin ang dugo sa kanilang mga bibig, pati na sa mga suot nila. Bakit may mga dugo? Halika na, Iha. Magpalit ka na muna ng damit. Bakit po? Okay naman na ako dito sa suot ko. Kailangan mong magpalit, Iha. Hindi naman maganda kung ikaw lang ang naiiba sa amin, hindi ba? Sa bagay. Pinagpalit ako ni Aling Girlie ng isang mahabang puting bestida na sumasayad na sa paanan ko. Kasunod noon ay may ipinahid naman siya sa akin na mas lalong nagpabigat sa aking katawan. Tara na. Lumapit na tayo sa kanila. Kanina ka pa nila hinihintay. Lumapit kami sa mga kapitbahay. Lahat sila nakangisi. Pinupunasan ng laway habang nakatitig sa akin na para bang mga gutom na hayop. Pagkaupo ko, bumungad ang karne sa mesa. Kulay abo, may dugong malapot. Umaalingasawang amoy ng bulok na bangkay na kumapit sa ilong ko at halos masuka-suka na ako. Ano yun? Bakit ang baho? Mahal, tara na, kain na tayo. Anong gusto mo? Ipagsasando kita. Kahit ano na lang siguro. Eto mahal, kinuhanan kita ng adobo at saka menudo. Salamat. Nagsimula akong kumain, ngunit sa unang kagat pa lang ay kumalat agad sa bibig ko ang lasa ng karne. Ang lasa naman ng karne na to. Mas lalong sumasarap. Makakuha pa nga. Habang kumukuha ng pagkain, ay narinig kong pinag-uusapan ni Aling Girlie at Arnold si Joy. Nahanap niyo na ba si Joy? Hindi pala. Dapat mahanap niyo na ang batang yon. Masyado siyang panira sa mga plano natin. Anong panira sa plano? Oh, nandiyan ka pala. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Ano nga pala yung sinasabi niyong panira siya sa plano? Ang ibig kong sabihin, Iha, panira siya sa plano dahil imbis na magsaya ang mga tao sa pista, kaya nag-aalala sa kanya. Ay, napakakulit talaga ng batang yon. Baka naman nahihiya lang siya. Bahala siya dyan. Hindi niya mararanasan ang kasiyahan sa pista. Sige po. Babalik na ako sa pwesto ko. Bakit naman ganito? Parang habang tumatagal, nag-iibang lasa. Patuloy ako sa panguya ng karne hanggang sa unti-unting lumabas ang lasa nito. Malansa, maalat at lasang bakal na parang dugo at may pait na nabubulok na laman. Ramdam ko ang lagkit nito sa aking dila. Ano yun? Tila ba tumigil ang mundo ko nang makita ko ang isang putol na daliri na nakabaon sa karne. Namamagana, nangingitim ang mga kuko at may dugo pang natuyo na sa paligid nito. Diyos ko! Ano to? Tikman mo lang, Clara. Masasanay ka rin. Malasa, hindi ba? Huwag kang tumigil. Marami pang nakahain para sa'yo. Anong klase nilang kayo? Mga halimaw kayo? Sandali. Anong nangyayari? Naramdaman kong umikot ang paligid ko. Pinilit ko pang maglakad para makaalis. Pero mas lalo kong naramdaman na parang may nakadagaan sa akin. Clara! Clara, gumising ka! Clara! Huwag mo silang hayaan! Lumabon ka! Huwag kang bibitaw, Clara!
Ellen! Nika! Sandali! Huwag niyo ko iwanan! Huwag kayong umalis! Hingal na hingal ako ng magising mula sa aking panaginip. At yun na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita akong nakagapos ang mga kamay at ang paa ko. Ano to? Bakit ako nakatali? Pakawalan niyo ako! Mabuti naman at gising na magiging pagkain ng lahat. Hayop ka, Arnold! Mga hayop kayo! Anong klase mga nilalang kayo? Nakikita mo naman, di ba? Kaya manahimik ka na lang dyan. Walang iya kayo! Mga halimaw! Pinaglaruan niyo ako! Kayo ang pumatay sa mga turista, pati na kina Ellen at Nika! Simulan na natin ang pagdiriwang ng pista. Isa-isa silang nag-iba ng anyo. Ang balat nila ay nagbitak-bitak na parang nilalangaw na laman. Sumisingaw ang amoy ng bulok na bangkay. Ang mga mata nila'y pumutok at naging kulay-pula. Parang awa niyo na! Pakawalan niyo na ako! Ikaw ang matagal naming hinihintay. Ang birhe na kagaya mo ang magiging handog sa aming pista ng dugo. Higpitan niyo ang tali sa kanya para masimulan na ang ritual! Bitawan niyo ako! Halos musuka ako nang lumapit ang isa sa kapitbahay. Nakalaylay ang balat niyang parang bulok na karne. Ang mga matay puro puti na may dugong dumadaloy. Nang umisi siya, bumuka ng sobra ang kanyang bibig. Lumantad ang mahabang ngipin na may nakasabit pang laman at buhok. Sa dugo ng berhen, isinusumpa namin ang kanyang kaluluwa bilang alay sa gutom ng dilim. Buksan niyo ang daan! Buksan niyo ang daan! Pilit akong nagpupumiglas pero mahigpit ang tali sa aking mga kamay at paa. Nakita kong dumudugo na ang balat ko dahil sa sobrang higpit ng pagkakatali. Dugo ng berhen! Laman ng berhen! Maging tulay ka ng aming uhaw na mga kaluluwa! Parang hawa niyo na! Pakawalan niyo na ako! Huwag ako! Tumahimik ka, Clara! Ikaw ang alay. Ikaw ang pintuan sa aming mahabang buhay! Sa dugo niya! Bubusugin natin ang gabi! Tama na! Tulong! Tulungan niyo ako! Halos mawala na ako ng ulirat. Ramdam ko ang dugo kong dumadaloy mula sa aking braso. Ang malamig na hangin na dumidikit sa sugat ko. Sa gitna ng kaguluhan, isang malamig na kamay ang humawak sa akin. Joy, anong ginagawa mo rito? Huwag kang maingay, ate. Baka marinig ka nila. Paano ka napunta rito? Tsaka, saan ka nagaling? Joy, sagutin mo ako. Bakit mo ginagawa ito? Ate Clara, bilisin na natin. Habang abala pa sila sa ginagawa nila. Sige, salamat. Napunta kami sa isang kuweba ni Joy. Ramdam ko ang gaspang ng kamay niyang nakahawak sa akin. Hindi ko maiwasang tingnan ang itsura niya. May mahaba, payat at baluktot siyang daliri. Ikaw? Ikaw yung naglagay ng kwintas ni na Ellen at Nika sa kubo? Salamat, Joy. Salamat dahil sa'yo. Nalaman ko nangyari sa kanila at sa iba pa. Mabuti naman at ligtas kayong nakarating dito. Sino po kayo? Ako si Lerma.
Ako ang albularya na tumutulong dyan kay Joy. Siya rin ang nagsabi sa akin ng tungkol sa pista na nagaganap dito. Paano niyo nakilala si Joy? Natagpuan ko siya sa ilog ng palutang-lutang. Sugatan siya at walang malay. Dinala ko siya sa kubo ko para gamutin. Akala ko, isa lang siyang simpleng bata. Yun pala, isa rin siyang aswang. Lumingon ako kay Joy na katayo lang sa gilid ko at doon ko napansin ang itsura niya. Ang balat niya ay maputla at may maliliit na bitak na tila unti-unting nagbabalat. Namumula din ang mga mata niya at matatalas ang kanyang mga ngipin. Pero bakit niyo pa rin tinulungan si Joy kung ganun? Dahil mabuting bata si Joy. Hindi siya kagaya ng mga halimaw na nasa barangay na to. Saka bakit pala nandito ka? Alam mo ba na ang barangay na to ay barangay ng mga aswang? Gusto ko lang namang dumayo para sana sa pista. May nagsabi po kasi sa akin masaya raw po ang pista rito. Hindi ka na dapat pang pumasok dito. Pasensya na po. Pero bakit ganoon ang trato nilang lahat kay Joy? Napansin ko na parang sinasaktan siya ng ibang mga taga rito. Bakit po ganoon? Kasi, alam nilang iba ako, Ate Clara. Ako at ang pamilya ko lang pong hindi sumasama sa pista na ginagawa nila magmula noon pa man. Aswang kami pero hindi kami kumakain ng buhay na tao. Tanging tugo at laman lang ng hayop ang kinakain namin. Kaya palagi nila akong sinasaktan. At sila rin ang pumatay sa pamilya ko. Diyos ko, ang bata-bata mo pa para maranasan yan. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko kay Joy. Mas lalo pang nagimbal ang mundo ko nang ikwento niya sa akin kung paanong walang awang pinatay si Ellen at Nika, pati na ang ibang turista. Mga hayop sila. Mga walang iya. Kailangan mo nang makaalis, Iha. Malakas ang pang-amoy ng mga aswang. Baka maabutan ka na nila. Paano naman kayo, Aling Lerma? Paano si Joy? Kami ang bahala sa kanya. Ang mahalaga, makalayo ka. Huwag kang lilingon kahit anong marinig mo. Naiintindihan mo? Paano kung gusto ko silang labanan, ate? Gusto kong iganti yung mga biniktima nila. Matutulungan naman kita dyan, Iha. May mga dala akong bagay na maaaring makatalo sa mga aswang. Pero, hindi na mahalaga yun. Ang mas mahalaga, makaalis ka na. Pero, huwag nang matigas ang ulo, Iha. Bilisan nyo na, dahil paparating na sila. Bilisan mo na! Mabilis akong hinawakan ni Joy sa braso at hinila niya ako palabas habang tumatakbo kami. Mas lalong kumahapit sa ilong ko ang amoy ng barangay. Amoy dugo, bulok na karne at usok na parang mula sa nasusunog na laman. Saan kayo pupunta? Hindi ka makakaalis, Clara! Sa amin ang dugo mo! Hayop ka, Joy! Traitor kang bata ka! Dapat nung palang pinatay ka na namin kasama ng pamilya mong walang kwenta! Joy! Sumusunod sila sa atin! Huwag kang lilingon, Ate Clara. Akong bahala sa'yo. Ilalabas kita rito. Huwag silang hayaang makawala! Mga kasama! Habulin sila! Diyos ko! Walang makalalabas dito! Amin ang dugo at laman mo, Clara! Tama na! Wag! Papatayin kita, Joy! Mabilis na sinugod ni Arnold si Joy at walang awa niya itong pinaulanan ng kalmot at sipa sa katawan. Pero nanlaki ang mata ko nang lumaban si Joy at kung paano nagkiskisa ng mga ngipin nila sa galit. Aba, lumalabang ka ng bata ka, ha? Ano?
Mayabang ka! Tama na! Tigilan mo si Joy! Halika ditong walang yaka! Sinisira mong kasiyahan ang pista! Itiyawin mo ako! Ang sarap! Pakawalan mo ako! Iwan mo siya! Hayop ka! Hindi na natuloy ang pagbaon ng ngipin ni Aling Girlie sa akin. Dahil sa ginawa ni Aling Lerma, mabilis akong tumayo. Ramdam ko pa ang panginginig ng tuhod ko at hapti sa buo kong katawan. Clara! Ito ang gamitin mo para labanan sila! Malapastangan! Walang sino man na makasisira sa pagsasaya namin! Mabilis na sumugod si Aling Girlie sa amin. Ngunit bago pa man siya makalapit, ay agad siyang hinarangan ni Joy. Bigla akong napansin ang kakaibang pagbabago sa kanya. Naglalabasan ng maitim na ugat sa ilalim ng kanyang balat. Tila gumagapang na buhay. Ang mga kuko niya ay humaba, matutulis na parang pangil ng isang hayop. Pagbabayaran niyong lahat ang ginawa ninyo! Hindi nyo kami matatalo! Hindi nyo kakayanin ang buong barangay! Matatapos na ang kasamaan nyo! Mga hayop! Mga wala kayong puso! Kinain niyo ang mga turista! Pati si Joy na bata, hindi niyo pinalagpas! Pinatay niyo ang pamilya niya! Tapos pati siya sinasaktan niyo! Anong sinasabi mo, Clara? Naawa ka sa batang yan? Nakikita mo ba ang itsura niya? Isa rin siyang aswang na kagaya namin! Clara! Huwag kang magpapadala sa emosyon mo! Kumilos na tayo! Mabilis na kumilos ang mga aswang. Mas mabangis, mas mabilis at parang wala ng pagkatao. Ang kanilang mga mata ay nagiliwanag sa pula. Ang ngipin ay kumikintab sa laway at dugo. Hindi mo kami matatalo, Clara! Ang dugo mo, mabango, masarap! Mga hayop kayo! Clara! Gamitin mo itong bote ng langis! Agad na hinagis ni Aling Lerma sa akin ang isang bote ng langis na mabilis kong sinalo at saka sinaboy kay Aling Girlie at sa iba pang mga aswang. Hayop ka! Tumilapon si Aling Girlie pero bago pa ako makahinga, bumalik siya, mas galit at mas mabilis. Tinadyakan niya ako sa aking dibdib. Parang mas lalo silang lumalakas. Hindi tayo susuko, Iha. Patayin silang lahat! Muli kaming nakipaglaban sa mga aswang. Naging madugo ang paligid. Habang tumatagal, ramdam ko na ang pangihina ng katawan ko. Hindi ko na kaya. Mamamatay ka na, Clara! Wag! Huwag mong sasaktan si Ate Clara! Tumakbo na tayo, Iha! Joy! Halika na! Saan kayo pupunta, ha? Hindi kayo makakatakas! Aling Lerma! Huwag mo akong intindihan, Iha. Bilisan mo na ang kumilos! Hindi kayo makakatakas! Mamamatay kayong lahat dito upang maging pagkain namin! Aling Lerma, bakit po? Clara, hindi tayo makakalabas ng buhay kung tatakbo lang. Kailangan nating makahanap ng sagradong lugar. May nakita akong lumang simbahan dito. Natatandaan mo ba kung saan yon? Opo! Tara na! Bilisan na natin! Nakarating kami sa isang lumang simbahan. Tila ba matagal nang iniwan ng mga tao minsang sumamba rito. Ang mga pader ay basag-basag na, nababalot ng itim na amag at tuyong dugo.
Ang mga bintana nito may mga sirang salamin ay parang mga matang nakamasid sa amin sa dilim. Walang makakatakas! Amin ang laman mo, Clara! Halika, girlie! Tapusin na natin to! Joy! Hindi mo kami kaya, Joy! Mabilis na tumayo si Joy mula sa pagkakatilapon at mabilis din niyang sinugod ang mga aswang. Mas lumabas ang lakas niya sa pagkakataong iyon. Ilang aswang ang kanyang napatay. Punong-puno na ng dugo ang kanyang katawan. Traitor ka, Joy! Sisiguraduhin kong mamamatay kayong lahat! Muling sumugod si Aling Girlie. Mas mabangis, mas mabilis at parang isang kidlat sa dilim. Itong para sa iyo! Para sa inyong mga halimaw! Hayop kang matanda! Kung gabi ang pista nyo, pwes, tatapusin ko ang kasiyahan nyo! Clara, parang hindi sila nauubos. Hindi ako titigil! Hanggang sa huling hininga, lalaban ako! Isang aswang ang tumalon mula sa likuran. Tumama sa balikat ni Aling Lerma. Aling Lerma! Huwag mo akong intindihan, Iha. Tapusin mo na sila! Papatayin kita, Clara! Mabilis akong sinugod ni Arnold pero mabilis ding hinarang ni Joy ang kanyang katawan sa akin. Joy! Ate Clara, salamat po sa mga tulong at binigay mo sa akin. Dahil sa'yo, naramdaman kong maging masaya. Ikaw lang yung nagpakita sa akin ng kabutihan. Joy! Joy, wag! Hindi. Ilalabas pa kita rito. Yan ang napabagay sa'yo, Joy! Dapat ka nang mamatay! Sumunod ka na sa pamilya mong walang kwenta! Ate Clara, salamat po ulit. Sana makalabas ka rito. Joy! 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 Hindi! Tuluyan na nga bumagsak sa lupa ang walang buhay na katawan ni Joy. Labas ang lamang loob niya at dumadanak ang kanyang dugo. Ikaw na ang isusunod ko! Mga hayop kayo! Mga walang puso! Ramdam ko ang galit sa aking dibdib habang kinakalaban namin ni Aling Lerma ang mga aswang. Sugatan na ako pero hindi pa rin ako tumigil. Nagkukulay-pula na ang paligid. Nagkalat na ang mga putol na bahagi ng katawan ng mga aswang. Clara! Mauubos na ang lakas natin! Kailangan ko nang gawin to! Ito! Ang apoy na tatapos sa inyong lahat! Sumiklab ang apoy sa paligid. Ang mga aswang ay nagsimulang magtilian habang tinutupok ng naglalagablab na lupa. Hindi niyo kami mapapatay! Hindi niyo kayang tapusin ang lahi namin! Mga hayop kayo! Sinira niyong pista namin! Clara! Halika na! Tumakbo na tayo! Habang hindi pa sobrang laki ang apoy! Hindi! Hindi maaari! Ang apoy ay lumaganap na parang buhay. Sinunog nito ang mga kubo at damuhan. Unti-unting natutunaw ang balat nila. Bumubulwak ang itim na dugo sa lupa. Ang mga mata nila ay nagliliyab sa puot na tila gusto pang isumpa
Ang lahat hanggang sa huling sandali. Tapos na. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Joy, salamat. Nasaan ako? Ouch! Mabuti naman, Iha, at gising ka na. Kumain ka na muna para bumalik na ang lakas mo. Nasaan po ako? Ano pong nangyari? Nandito ka sa bahay ko. At nakipaglaban tayo sa mga aswang sa barangay na dinayuhan mo. Ilang araw ka nang tulog dahil sa sugat na natamo mo. Diyos ko po. Akala ko, panaginip lang ang lahat. Totoo ang lahat ng yun, Iha. At nakaligtas ka dahil sa katapangan mo. Pero sana, maging silbing aral sa'yo ang lahat ng nangyari. Maraming salamat po. Walang anuman, Iha. Sige na, at may gagawin pa ako. Kumain ka riyan at magpahinga ka ulit pagkatapos. Sige po. Salamat ulit. Pagkaalis ni Aling Lerma ay sinimulan ko ng kumain. Kusa na lang na tumulo ang luha ko nang maalala si Joy at ang kabayanihan niya para sa akin. Nanatili pa ako sa bahay ni Aling Lerma para magpahinga at nang makabalik ang lakas ko ay tuluyan na akong umuwi. Doon nagtatapos ang aking kwento. Sa ngayon hindi na ako mahilig dumayo pa sa mga pistahan. Nagsilbing aral talaga sa akin ang naging karanasan ko. Natutunan ko rin na ang kabutihan ay may malaking magiging sukli sa ating buhay. Kung sakaling mapili ang istorya kong ito, may tatanong lang ako sa inyo. Kagaya ko ba kayo ay mahilig dumayo para sa kasiyahan? O kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin nyo kung napunta kayo sa barangay ng mga aswang? Sana po masagot niyo ko.